Ang gabing iyon sa harap ng abogado, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Ang sarili kong tatay, tumayo at sinigawan ako sa harap ng ibang tao. Ang sabi niya, ibigay ko daw ang pamana sa ate ko dahil mas kailangan niya ito. Tinawag nila akong makasarili. Ang sakit, ang hiya. Parang dinurog ang puso ko nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa sarili kong magulang. Para sa kanila, ako ay walang kwenta. At ang ate ko na walang utang na loob, siya pa ang bida. Sa loob ng 10 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan para kay Lola Elena. Ako ang nagluluto ng kanyang pagkain. Ako ang nagpupunas sa kanya kapag may sakit siya. Habang ako ay nagpapakahirap at nagsasakripisyo, ang ate Bernadette ko ay ni hindi man lang dumadalaw. Para sa kanila, ako ay parang katulong lang na dapat magsilbi. Pero nang mamatay si Lola, bigla silang naging mabait. Hindi dahil mahal nila si Lola, kundi dahil gusto nilang agawin ang bahay na iniwan niya para sa akin. Pinalayas nila ako sa hapagkainan ng gabiring iyon. Ang akala nila, iiyak lang ako sa isang tabi at susunod sa gusto nila. Pero nagkamali sila. Hindi nila alam na may iniwan si Lola Elena. Isang lihim na sulat na nakatago sa loob ng kanyang lumang Biblia. At kasama nito ay ang katotohanan tungkol sa 4 na milyong piso na hindi nila alam. Ang akala nilang kawawang apo ay handa ng lumaban. Gusto nila akong patahimikin? Gusto nilang kunin ang lahat? Pwes, hindi ako papayag. Hindi lang ito tungkol sa bahay o pera. Ito ay tungkol sa aking dangal. Babawiin ko ang respeto na nararapat para sa akin at para kay Lola. At sisiguraduhin ko na matututo sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Ito ang kwento ng aking pagbawi. Kayo ba, mga kabarangay, naranasan nyo na bang maisahan ng sariling kadugo dahil sa pera? I-like at i-share ang video na ito kung pamilyar ang kwento ko. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Taga saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Kwentuhan mo ako. Kabanata 1. Ang mga sagradong linggo at ang paglisan ni Lola. Ako si Carmela, 29 na taong gulang. Sa edad kong ito, hindi ko kailanman inakala na kakalabanin ko ang sarili kong pamilya dahil lang sa isang lumang bahay. Isang bahay na puno ng alaala. Isang bahay na saksi sa aking paglaki. Sa loob ng 10 mahahabang taon, naging debosyon ko na ang pagbisita kay Lola Elena. Tuwing linggo, walang palya. Pagkatapos ng misa sa umaga, dumidiretso ako sa kanyang malaki at lumang bahay. Ito ang aming sagradong oras. Ito ang aming ritual. Samantalang ang kapatid kong si Bernadette, wala, hindi siya maabala. Masyado siyang abala sa kanyang sariling mundo. Masyado siyang abala sa pagiging paboritong anak. Noong lumaki ako, palagi kong nararamdaman na may espesyal kaming koneksyon ng lola ko. Si Lola Elena ay hindi lang basta kapamilya. Siya ang aking best friend. Siya ang aking sandalan. Siya ang tanging tao na nakakakita kung sino talaga ako. Mula noong bata pa ako, ginugugol ko na ang aking mga katapusan ng linggo sa kanyang magandang ancestral house. Ang bahay na iyon ay parang isang museo ng pagmamahal. Ang mga sahig na gawa sa narra ay laging makintab. Ang mga bintana ay gawa sa kapis na nagpapapasok ng preskong hangin. Doon ko natutunan ang lahat. Tinuruan niya akong magluto ng kanyang espesyal na leche flan, yung sikretong recipe na walang makakagaya. Tinuruan niya akong mag-alaga ng kanyang hardin na puno ng mga orkidya at mababangong sampagita. Habang nagbubungkal kami ng lupa, kinukwentuhan niya ako. Mga kwento ng kanyang kabataan sa Maynila noong panahon ng kapayapaan. Mga kwento ng simpleng buhay noon. Gustong-gusto ko ang mga kwentong iyon. Nang magsimula akong mag-aral ng nursing, lalo pang naging mahalaga ang mga linggong iyon. Ang mga pagbisita ko ay naging pahinga ko. Tuwing linggo, dumarating ako sa bahay niya ng 11:00 ng umaga. Eksakto, sabay kaming magluluto ng tanghalian. Madalas ay ang paborito niyang kare-kare na may masarap na bagoong, o kaya ay mainit na sinigang na tamang-tama ang asim. Pagkatapos kumain, uupo kami sa kanyang malawak na beranda. Iinom kami ng malamig na tsaa habang umiihip ang preskong hangin. Doon, pinag-uusapan namin ang lahat ng bagay. Mula sa pinakamalalalim na problema
hanggang sa mga walang kwentang bagay. Basta magkasama kami, masaya na kami. Kapag panahon ng tag-ulan at malamig ang simoy ng hangin, pumapasok kami sa loob. Uupo kami sa kanyang tumba-tumba habang nakabalot sa mga kumot na tinahi niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Magbabasa kami ng Biblia o kaya manonood ng mga lumang pelikula sa kanyang sinaunang telebisyon. Sa loob ng 10 taon, 10 taon iyon, hindi ako lumiban kahit isang linggo. Maliban na lang kung ako ay may matinding sakit. At kahit na may sakit ako, tumatawag pa rin ako sa telepono para kamustahin siya. Para iparamdam na hindi siya nag-iisa. Ang mga linggong iyon ay sagrado sa akin. Iyon ang aking pahinga. Iyon ang aking kaligtasan mula sa magulong mundo ng ospital at mga pasyente. Si Lola Elena ang aking angkla. Siya ang aking kanlungan. Pero si Bernadette? Ang kapatid ko? Ibang usapan iyon. Si Bernadette ay 3 taon na mas bata sa akin. Siya ang bunsong prinsesa ng pamilya. Kahit kailan, halos hindi siya mag-abalang tawagan si Lola kahit sa Pasko o Bagong Taon. Si Bernadette ang paborito ni na Mama at Papa. Kahit na wala siyang responsibilidad sa buhay, kahit na wala siyang pakialam sa ibang tao, siya pa rin ang magaling, siya pa rin ang bida. Habang nagpapakahirap ako sa nursing school, si Bernadette ay nag-drop out sa kolehiyo. Hindi lang 1 beses, kundi 3 beses, 3 magkakahiwalay na kurso. At bawat isa doon, sina Mama at Papa ang nagbayad ng buo. Walang nasayang na pera para sa kanila, basta para kay Bernadette. Habang ako ay nagtatrabaho sa parehong ospital sa loob ng 7 taon, si Bernadette ay paiba-iba ng trabaho. Minsan sales lady, minsan waitress. Madalas ay sumasali sa mga networking scam. Wala siyang tinatagalan. Ilang buwan lang, aalis na siya. Ang laging dahilan niya ay hinahanap daw niya ang kanyang sarili. Hinahanap ang sarili? Sa edad na 32? Ang tanging nagawa niya ng tuloy-tuloy ay ang biguin ang mga taong umaasa sa kanya. Pero kinukonsinti ito ng aming mga magulang. Kapag hindi makabayad ng upa si Bernadette, nandyan sina Mama at Papa. Kapag sagad na ang utang sa credit card, nandyan sina Mama at Papa para magbayad. Kapag nabangga niya ang kotse dahil sa pagtitext habang nagmamaneho, binibilhan pa siya ng bago. Samantalang ako, nag-aral ako gamit ang sarili kong ipon. Bumili ako ng simpleng sasakyan gamit ang sarili kong pera. Nangupahan ako sa isang maliit pero malinis na apartment malapit sa ospital. Sariling sikap. Ang pattern ay laging pareho. Gagawa ng gulo si Bernadette. At inaasahan ng lahat na ako ang magpaparaya. Ako ang dapat umintindi. Ako ang ate. Ako ang matanda. Ako ang dapat magbigay. Nang hiramin ni Bernadette ang damit ko noong prom at ibinalik na may mantsa, sinabihan ako na palampasin ko na lang daw. Nang utangin niya ang pera na inipon ko para sa graduation, sinabihan ako na ang pamilya ay dapat nagtutulungan. Nang dumating siya sa graduation ko, nang huli na ng 3 oras dahil lasing siya noong gabi, inasahan na iintindihin ko siya. Kasi daw, ganoon lang talaga si Bernadette. Si Lola Elena lang ang nakakakita ng totoo. Siya lang ang nakakapansin sa kawalang hiyaan na nangyayari. Naalala ko pa noong isang hapon. Nagtatanim kami ng mga bagong halaman sa hardin. Tumingin sa akin si Lola gamit ang kanyang matatalinong asul na mata. Ang sabi niya sa akin, "Carmela, ang pagiging maaasahan ay isang biyaya at sumpa." Biyaya at sumpa. Sabi niya, aabusuhin ka ng mga tao kapag alam nilang hindi mo sila bibiguin. Tumingin siya ng diretsyo sa kaluluwa ko. Sinabi niya, huwag mong kalilimutan na ang halaga mo ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang ibinibigay mo sa mga taong puro lang kuha. Ang mga taong puro lang tanggap. Tumatak sa isip ko ang mga salitang iyon. Nang magsimulang humina ang kalusugan ni Lola noong nakaraang taon, hindi na naging tanong kung sino ang mag-aalaga sa kanya. Walang nagtanong, walang nag-usap. Alam na ng lahat na ako yon. Kumuha ako ng leave sa ospital. Iniwan ko muna ang trabaho ko. Sa mga huling buwan ng buhay ni Lola, ako ang naging kamay at paa niya. Ako ang nagpapainom ng kanyang mga gamot sa tamang oras.
Ako ang nagluluto ng pagkain na pilit kong pinapasarap para ganahan siyang kumain kahit wala na siyang panlasa. Ako ang nagpupuyat sa tabi niya kapag hindi siya makatulog dahil sa sakit. Binabasahan ko siya ng Biblia kapag malabo na ang kanyang mata. Tinutulungan ko siyang magsulat ng mga liham para sa mga kaibigan niyang gusto niyang pagpaalamanan. Ako ang nandoon, araw-araw, gabi-gabi. Si Bernadette, isang beses lang siyang bumisita, isang beses sa loob ng 3 buwan, na natili siya ng 45 minuto. At sa loob ng oras na iyon, nakatutok lang siya sa kanyang cellphone. Hindi man lang niya hinawakan ang kamay ni Lola. Umalis din siya agad dahil may lakad daw siya kasama ang mga kaibigan. May plano daw siya. Mas importante pa ang lakad niya kaysa sa lola naming naghihingalo. Sina Mama at Papa dumadalaw naman. Mas madalas kaysa kay Bernadette. Pero palaging may kasamang unspoken expectation. Inaasahan nila na ako ang gagawa ng mahihirap na trabaho. Ako ang magpapalit ng lampin. Ako ang magpapaligo. Sila, bisita lang. Ako, katulong. Nang malagutan ng hininga si Lola Elena, nandoon ako. Namatay siya ng payapa sa kanyang pagtulog habang hawak ko ang kanyang kamay. Naramdaman ko na parang may napunit sa puso ko. Ang sakit, ang bigat. Nawala na ang kaisa-isang tao na totoong nagmamahal sa akin. Pero ang mas masakit ay ang nakita ko sa burol. Sa libing, si Bernadette ay umiyak ng napakalakas, dramatiko. Parang artista sa teleserye. Sinasabi niya sa lahat ng makikinig kung gaano daw sila ka-close ni Lola. Kung gaano daw niya kamahal ang kanyang Lola Ganda. Ang kapal ng mukha. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong sabihin sa lahat na nagsisinungaling siya. Pero masyado akong durog. Masyado akong pagod. Wala akong lakas para patulan ang palabas niya. Ang tensyon sa pamilya ay naramdaman ko agad. Isang araw pagkatapos ng libing. Isang araw pa lang, tumawag ang nanay ko. Hindi para kamustahin ako. Hindi para damayan ako sa pagod ko. Tumawag siya para tanungin kung may nabanggit ba si Lola tungkol sa kanyang huling habilin. Tungkol sa diwa. Ang sabi ni Mama, umaasa daw talaga si Bernadette na makakuha ng tulong. Hindi man lang siya nagpaligoy-ligoy. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay ng kapatid mo ngayon, sabi niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang plano ni Lola. Hindi namin kailanman pinag-usapan ang tungkol sa mana o pera. Ang oras namin na magkasama ay tungkol sa buhay, tungkol sa pagmamahal, hindi tungkol sa paghahanda para sa kanyang kamatayan. Ang alam ko lang, ang pagkawala niya sa buhay ko ay mag-iiwan ng butas. Isang puwang na walang materyal na bagay ang makakapuno, kahit gaano pa karaming pera, kahit gaano pa kalaking bahay. Hindi ko alam noon, wala akong kamalay-malay, na ang huling gawa ni Lola, ang kanyang huling desisyon ay pipilitin akong tumayo, pipilitin akong lumaban. Pipilitin akong ipagtanggol ang sarili ko laban sa pamilyang matagal na akong binabalewala. Ang huling regalo ni Lola ay hindi lang pala isang pamana. Ito pala ay isang hamon. Isang hamon para hanapin ko ang aking tapang. At ang hamon na iyon ay magsisimula sa pagbasa ng kanyang huling habilin. Kabanata 2, ang testamento na gumulat sa lahat Martes ng hapon noon. Ang araw ng pagbasa ng huling habilin ni Lola. Ang appointment ay nakatakda sa opisina ni Attorney Cruz sa bayan. Dumating ako ng maaga, 15 minuto bago ang takdang oras. Ang bigat ng dibdib ko ay hindi maipaliwanag. Hawak-hawak ko ang isang panyo na basa na ng luha. Habang nakaupo ako sa labas ng opisina, pinapanood ko ang bawat patak ng ulan sa bintana. Ang langit ay tila nakikiayon sa aking nararamdaman. Kulay abo, malungkot. Ang opisina ni Attorney Cruz ay luma na. Amoy lumang papel at barnis. Ang mga upuan ay gawa sa balat at ang mga dingding ay gawa sa madilim na kahoy na nara. Ito yung klase ng lugar na parang hindi nagbago sa loob ng 50 taon. Pinili kong umupo sa isang sulok malapit sa bintana. Gusto kong maging handa. Emosyonal at mental. Kasi alam ko, sa loob-loob ko, may masamang mangyayari. Maya-maya, dumating na sina Mama at Papa. Suot ni Papa ang kanyang nag-iisang barong Tagalog na ginagamit lang niya sa mga kasal at libing. Si Mama naman ay nakaitim na bestida,
Mukha siyang maputla at pagod. Niyakap nila ako ng mabilis. Yung yakap na parang obligasyon lang. Pagkatapos, umupo sila sa kabilang dulo ng kwarto. Nakita ko silang nagbubulungan. Yung klase ng bulungan na ginagawa nila kapag may pinaplano silang estratehiya. Parang mga general na naghahanda sa gera. Huling dumating si Bernadette. Late siya ng 10 minuto at hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Rico, ang bago niyang boyfriend. Nagulat ako. Bakit niya dinala ang lalaking ito? Ni hindi nga nakilala ni Rico si Lola Elena noong nabubuhay pa siya. Si Rico ay ang pinakahuli sa mahabang listahan ng mga maling desisyon ni Bernadette. Puno ng tattoo ang braso niya at paminsan-minsan lang kung magtrabaho bilang bartender. 4 na buwan pa lang silang nagsasama, pero nakatira na si Bernadette sa apartment ni Rico, kasama ang 3 anak niya mula sa 2 magkaibang ama. Pagpasok ni Bernadette, ni hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Parang hangin lang ako sa kanya. Umupo siya, nilabas ang cellphone at nagsimulang mag-text. Ang tunog ng mahahaba niyang kuko na tumatama sa screen ng cellphone ay napakaingay sa tahimik na kwarto. Tik, tak, tik, tak. Ang ugali niya ay malinaw na nagsasabi ng isang bagay. Gusto niyang matapos na ito agad. Para sa kanya, ito ay isang abala lamang. Eksaktong 2:00, pumasok si Attorney Cruz. May dala siyang makapal na folder. Ang salamin niya ay laging dumudulas sa kanyang ilong. Salamat sa inyong pagpunta, panimula niya ng formal. Nandito tayo para pag-usapan ang huling habilin at testamento ni Eleanor Elena Reyes. Bago ko simulan, gusto ko munang ipaabot ang aking pakikiramay. Si Elena ay kliyente ko sa loob ng mahigit 3 dekada at itinuring ko rin siyang isang mabuting kaibigan. Binuksan niya ang folder. Nagsimula siyang magbasa gamit ang formal na lengguwahe ng batas. Una, ang mga maliliit na personal na gamit. Ibinigay kay Mama ang kwintas na perlas ni Lola at ilang antigong alahas. Natuwa si Mama. Kay Papa naman napunta ang koleksyon ng mga lumang libro ni Lola. Yung mga librong matagal na niyang hinahangad. May binanggit din na ilang mga pinsan at si Tita Susan para sa maliliit na pamana. Lahat ay tahimik. Lahat ay naghihintay. Pagkatapos, tumikhim si Attorney Cruz. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin sa akin. Binasa niya ang sumunod na bahagi ng may diin. Para sa aking apo na si Carmela, na naging aking palaging kasama at sandalan. Na nagbigay sa akin ng regalo ng kanyang oras at pagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Huminto sandali si Attorney Cruz. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa aking lalamunan. Nagpatuloy siya. Iiwan ko sa kanya ang aking bahay sa 247 Mabini Street, kasama ang lahat ng laman nito, at pati na rin ang halagang 4 na milyong piso mula sa aking ipon. 4 na milyong piso. Ang buong kwarto ay naging sementeryo sa tahimik. Walang gumalaw. Walang huminga. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa bahay, kundi dahil sa mga salitang pinili ni Lola para ilarawan ang aming relasyon. Walang hinihintay na kapalit. Alam niya ang lahat. Pero hindi pa tapos si Attorney Cruz. Bilang karagdagan, pagpapatuloy niya, para sa aking apo na si Bernadette. Napaangat ang tingin ni Bernadette mula sa kanyang cellphone. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Inaasahan niya ang malaking halaga. Iiwan ko ang halagang 500,000 piso. Huminto ulit ang abogado. Sa pag-asang gagamitin niya ito ng may karunungan upang masiguro ang matatag na kinabukasan ng kanyang mga anak. 500,000 piso, kumpara sa 4 na milyon at isang malaking bahay lupa. Ang reaksyon ni Bernadette ay mabilis. Ang mukha niyang kanina ay bored, ngayon ay puno ng galit. Pulang-pula. Yun lang? Halos isigaw niya. Tumalsik pa ang laway niya. 500? Ang matandang iyon ay nakaupo sa bundok ng ginto gamit ang bahay na iyon tapos barya lang ang ibibigay sa akin? Bernadette! Singhap ni Mama. Pero hindi ko alam kung nagulat siya sa pagsigaw ni Bernadette o nagulat siya sa liit ng halagang nakuha ng paborito niyang anak. Si Attorney Cruz ay nagpatuloy sa pagbabasa na parang walang nangyaring sigawan.
binasa niya ang ilang donasyon sa simbahan na inayos ni Lola. Nang matapos siya at isara ang folder, biglang tumayo si Papa. Ang upuan niya ay kumaskas sa sahig ng malakas. "Siguradong may pagkakamali dito," sabi ni Papa. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Alam ni Nanay na may 3 anak si Bernadette. Alam niyang naghihirap ang kapatid niya sa pera. Si Carmela ay dalaga. May maganda siyang trabaho bilang nurse. Ang hatian na ito ay walang katuturan, hindi makatarungan. Tinanggal ni Attorney Cruz ang kanyang salamin. Tumingin siya kay Papa ng seryoso. "Tinitiyak ko sa inyo, Ginoong Reyes, ang inyong ina ay nasa tamang pag-iisip noong ginawa niya ang mga desisyong ito. Ilang beses naming nirepaso ang testamento at naging napakalinaw niya sa kanyang mga kagustuhan." Humarap si Papa sa akin. Ang mukha niya ay namumula. Yung tingin niya, parang ako ang may kasalanan. Parang ako ang nagnakaw. "Carmela," sabi niya sa matigas na tono, "kailangan mong gawin ang tama dito. Pumirma ka. Ilipat mo ang bahay sa pangalan ng kapatid mo. Mas kailangan niya ito kaysa sayo." Napaupo ako sa gulat. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Dapat ay nagluluksa kami. Dapat ay inaalala namin ang buhay ni Lola. Dapat ay ginagalang namin ang kanyang huling hiling. Pero hindi. Sa halip, agad itong naging awayan. Agad itong naging tungkol sa pera. "Papa, hindi ko yata..." Sinubukan kong magsalita. Pero pinutol ako ni Bernadette. "May apartment ka na!" sigaw niya. "Anong gagawin mo sa bahay na may 4 na kwarto? Ako, may 3 anak na nagsisiksikan sa isang maliit na kwarto kasama si Rico. Napakamakasarili mo." Sumali na rin si Mama. Ginamit niya ang boses na pamilyar sa akin. Ang boses na nagpaparamdam ng guilt. "Anak," sabi ni Mama ng malambing pero may diin. "Isipin mo naman ang mga pamangkin mo, sina Lily, Jaden at Mason. Kailangan nila ng matatag na tahanan. Alam mo naman na gugustuhin ng lola mo na lumaki ang mga batang iyon sa maayos na lugar." Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Hindi ako makapaniwala. Si Rico ay nakatayo na rin ngayon, nakakrus ang mga braso. Tinitignan niya ako na parang ako ay isang halimaw. Ang tingin niya ay puno ng panghuhusga. Hindi ito ang tamang lugar o oras para sa diskusyong ito. Namagitan si Attorney Cruz. Halatang hindi siya komportable sa dramang nangyayari sa loob ng kanyang opisina. "Ang testamento ay legal at may bisa," sabi niya ng matatag. "Kung mayroon kayong mga alalahanin tungkol sa bisa nito, malaya kayong questionin ito sa korte. Pero pinapayuhan ko kayo. Ginawa ni Eleanor ang lahat ng pag-iingat upang matiyak na igagalang ang kanyang mga kagustuhan." Pinitik lang ni Papa ang kanyang kamay. Binaliwala niya ang sinabi ng abogado. "Hindi namin kailangan ng korte," sabi ni Papa. "Pamilya kami. Alam ni Carmela kung ano ang tamang gawin." Tinitigan niya ako. Yung tingin na nagpapaliit sa akin noong bata pa ako. Yung tingin na nagsasabing kapag hindi ako sumunod, may parusa. Sa sandaling iyon, parang bumagal ang ikot ng mundo. Ang mga boses nila ay naging malabo. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng sarili kong puso. At ang tanong sa isip ko, ito ba talaga ang pamilya ko? Ganito ba talaga ang tingin nila sa akin? Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na si Lola ang pumili. Hindi ako. Na ako ang nandoon noong walang ibang tao. Pero ang bahagi ng pagkatao ko na sanay magparaya ay nagsimula na namang mag-isip kung paano ako susuko. Kung paano ko ibibigay ang gusto nila para lang matapos na ang gulo. Pero naalala ko ang luha ni Lola. Naalala ko ang mga linggo namin. At sa unang pagkakataon, hindi ako sumagot ng opo. Nanahimik lang ako. At ang katahimikan ko ang pinakamalakas na sagot na naibigay ko sa kanila sa buong buhay ko. Kabanata 3, ang pagsabog ng paboritong anak, 500,000. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Bernadette na parang lason. Hindi ito tanong, ito ay isang insulto. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nabasag. Parang salamin na binato ng bato. Biglang tumayo si Bernadette. Ang upuan niya ay tumumba sa likod dahil sa lakas ng kanyang puwersa. Ang mukha niya ay hindi maipinta.
Nandidilat ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. 500,000 piso? Sigaw niya ulit. Mas malakas ngayon. Niloloko niyo ba ako? Ang matandang iyon? Ang damot-damot niya hanggang sa huli. Napasinghap ako. Hindi ako makapaniwala. Si Lola Elena ay wala pang 1 buwan sa hukay. Ang katawan niya ay hindi pa halos lumalamig sa ilalim ng lupa. Pero heto ang kapatid ko. Tinatawag siyang madamot. Binabastos ang kanyang alaala sa harap ng ibang tao. Bernadette, suway ni Attorney Cruz. Sinubukan niyang maging kalmado. Hinihiling ko na magpakita ka ng respeto sa yumaong. Huwag mo akong sermonan tungkol sa respeto, putol ni Bernadette. Duro-duro niya ang abogado gamit ang mahahaba at kulay pulang kuko niya. Ang respeto, binibigay yan sa mga taong makatarungan. Ito ay panloloko. Ang babaeng iyon ay nakaupo sa isang mansyon. Ang mga antigo sa bahay na iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tapos ano ang ibibigay niya sa akin? Barya? Pangkain lang ng mga anak ko sa loob ng ilang buwan? Tumingin siya sa akin. Ang tingin niya ay puno ng puot. At ikaw, duro niya sa akin. Ikaw ang sipsip. Ikaw ang nagmanipula sa kanya, ano? Ginamit mo ang mga linggo mo para siraan ako kay Lola. Para ikaw ang magmukhang mabait. Para ikaw ang kunwari ay santo. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Gusto kong sabihin na, Bernadette, kaya ako nandoon ay dahil mahal ko siya, hindi dahil gusto ko ang pera niya. Pero bago pa ako makapagsalita, nangyari ang isang bagay na mas masakit. Tumayo si Papa. Inasahan ko na papagalitan niya si Bernadette. Inasahan ko na sasabihin niya, Anak, tumigil ka, nakakahiya ka. Inasahan ko na ipagtatanggol niya ang karangalan ng sarili niyang ina. Pero mali ako. Maling-mali ako. Humarap si Papa sa akin. Ang mukha niya ay seryoso. Ang boses niya ay mababa pero madiin. Ang boses ng isang padre de pamilya na sanay na laging nasusunod. Carmela, sabi niya, nakikita mo ba ang ginagawa mo sa kapatid mo? Nakikita mo ba ang gulo na idinulot ng kasakiman mo? Natulala ako. Ako? Ako pa ang naging dahilan ng gulo? Papa, nanginginig ang boses ko. Wala akong ginawa. Si Lola ang nagpasya. Si Lola mo ay matanda na, putol ni Papa. Ulyanin na siya. Hindi na siya nag-iisip ng tama noong mga huling araw niya. Kung nasa tamang pag-iisip siya, hinding-hindi niya gagawin ito. Hinding-hindi niya pababayaan si Bernadette. Parang sinaksak ang puso ko, pati si Papa. Pati siya ay tinatawag na ulyanin ang sarili niyang ina para lang bigyang katwiran ang gusto ni Bernadette. Lumapit si Papa sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko. Madiin. Masakit. Makinig ka sa akin, Carmela, sabi niya. Alam natin pareho kung ano ang sitwasyon. Ikaw, dalaga ka, wala kang asawa, wala kang anak, may trabaho ka sa ospital, malaki ang sahod mo, kaya mong buhayin ang sarili mo kahit sa maliit na apartment. Tinuro niya si Bernadette na ngayon ay nagpupunas ng pekeng luha sa sulok. Si Rico naman ay nakaakbay sa kanya, nagpapaawa din ng mukha. Ang kapatid mo, patuloy ni Papa. May 3 anak siya, si Lily, si Jaden, si Mason, ang mga pamangkin mo. Wala silang maayos na tirahan, siksikan sila. Hirap sila sa buhay. Ngayon, tatanungin kita bilang isang Kristiyano. Tatanungin kita bilang isang anak na pinalaki namin ng maayos. Sino ang mas nangangailangan? Ito na naman, ang paboritong linyahan ng pamilyang Pilipino. Sino ang mas nangangailangan? Sa pamilya namin, ang pagiging responsable ay parang kasalanan. Kapag nagsumikap ka, kapag nag-ipon ka, kapag inayos mo ang buhay mo, ikaw ang may obligasyon na buhatin ng mga taong tamad. Ikaw ang parurusahan dahil naging maayos ka. Kaya eto ang gagawin natin, sabi ni Papa. Ang tono niya ay hindi nakikiusap. Ito ay utos. Pipirmahan mo ang deed of donation. Ililipat mo ang bahay sa pangalan ni Bernadette. Ikaw na ang kumuha ng pera. Yung 4 na milyon. Sapat na yun sa iyo. Pero ang bahay, kailangan yun ng kapatid mo. Tumingin ako kay Mama. Umaasa ako ng tulong. Umaasa ako na bilang ina, makikita niya kung gaano ito kamali. Pero umiwas lang ng tingin si Mama. Naglaro siya sa kanyang panyo.
Anak, bulong ni Mama. Tama ang papa mo, tulong na lang ito sa kapatid. Dugo ay mas malapot sa tubig. Pamilya tayo, hindi tayo nag-iiwanan. Pero Mama, sabi ko, tumutulo na ang luha ko. Ibinigay ni Lola ang bahay sa akin. Sa akin, kasi ako ang nag-alaga sa kanya, kasi mahal ko ang bahay na yon. Bahay lang yan, singit ni Bernadette. Semento at kahoy lang yan, Carmela. Mas mahalaga ba sa iyo ang semento kaysa sa mga pamangkin mo? Hahayaan mo silang matulog sa kalsada habang ikaw nagpapasarap sa 4 na kwarto? Wala namang natutulog sa kalsada, Bernadette, sagot ko ng mahina. May apartment kayo. Mabaho doon, sigaw niya. Maingay, hindi disente. Gusto ni Lola na lumaki ang mga apo niya sa disente na lugar. Kung gusto ni Lola na makuha mo ang bahay, sabi ko, pinipilit kong patatagin ang boses ko. Sana ay isinulat niya ang pangalan mo. Biglang namula si Papa sa galit. Huwag kang sumagot ng ganyan, bulyaw niya. Huwag kang maging pilosopo, hindi kita pinalaking madamot. Ngayon din, ayusin natin ito. Humarap si Papa kay Attorney Cruz. Attorney, utos niya. Ilabas mo ang mga papeles para sa transfer of ownership. Pipirma si Carmela. Ngayon din, si Attorney Cruz ay tumayo. Inayos niya ang kanyang coat. Halatang hindi siya natutuwa sa inaasal ng pamilya ko. Ginong Reyes, sabi ng abogado sa matigas na tono. Hindi ako maglalabas ng kahit anong papeles. Ang trabaho ko dito ay basahin ang huling habilin ni Eleanor. At iyon ay nagawa ko na. Ang bahay ay legal na pag-aari ni Carmela. Kung gusto niyong baguhin yan, nasa sa kanya na iyon. Pero hindi ko papayagan na pilitin niyo ang kliyente ko sa loob ng opisina ko. Kliyente? Tumawa ng mapakla si Rico. Nagsalita na rin ang boyfriend ni Bernadette. Pamilya ang nag-uusap dito, attorney. Labas ka dito. Ito ay opisina ko, sagot ni Attorney Cruz. At kung hindi kayo titigil sa panggugulo, tatawag ako ng security. Natahimik sandali ang kwarto, pero ang tensyon ay parang kuryente sa hangin. Lumapit sa akin si Papa. Ang mukha niya ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ko. Naamoy ko ang kanyang pabango at ang amoy ng lumang sigarilyo. Hindi natin kailangan ng abogado, bulong niya. Madiin, nakakatakot. Umuwi ka sa bahay mamaya, mag-uusap tayo, at siguraduhin mong dala mo ang tamang desisyon. Dahil kung hindi, kung pipiliin mo ang bahay na yan kaysa sa sarili mong dugo, hindi niya tinapos ang sasabihin niya. Pero alam ko ang ibig niyang sabihin. Hinila niya si Mama palabas ng kwarto. Sumunod si Bernadette na binigyan ako ng huling masamang tingin. At si Rico na duraan pa ang sahig bago lumabas. Naiwan ako doon, nakaupo sa malaking upuan na balat. Nanginginig ang buong katawan ko. Dapat ay nagluluksa ako. Dapat ay inaalala ko ang mga masasayang araw namin ni Lola. Dapat ay payapa ang araw na ito. Pero sa halip, naging palengke ang opisina. Naging digmaan. Tumingin sa akin si Attorney Cruz. Inabutan niya ako ng baso ng tubig. Pasensya ka na, Hija, sabi niya ng mahina. Binalaan ako ng lola mo na mangyayari ito, pero hindi ko inakala na ganito kabilis at ganito kalala. Kinuha ko ang tubig. Uminom ako. Pero kahit anong dami ng tubig, hindi nito mahuhugasan ang pait sa lalamunan ko. Ang pamilya ko, ang mga taong dapat nakakampi ko, sila pa ang unang bumato sa akin. At alam ko, sa sandaling iyon, na hindi pa ito tapos. Nagsisimula pa lang sila, at kailangan kong maghanda. Dahil ang susunod nilang gagawin ay siguradong mas masakit kaysa sa mga salita lang. Kabanata 4. Ang digmaan ng konsensya. Ang mga araw pagkatapos ng pagbasa ng testamento ay malabo. Ang cellphone ko ay naging instrumento ng torture. Hindi ito tumitigil sa pagtunog. Bawat buzz, bawat ring. Ito ay parang kurot sa aking dibdib. Tumatawag si Mama tuwing umaga. Bago pa ako pumasok sa shift ko sa ospital. At tumatawag ulit siya sa gabi. Pagkarating na pagkarating ko sa bahay. Ang taktika niya ay simple pero masakit. Ang pagpapakonsensya. Anak, iiyak siya sa telepono. Hindi nakatulog ang ate Bernadette mo kagabi. Iyak siya ng iyak. Nag-aalala siya kung saan titira ang mga bata. Paano kung palayasin sila ng landlord? Paano kung wala silang makain?
Sa Huwebes, nagbago ang tono niya, naging mas matalim. Hindi ko maintindihan kung paano ka naging ganyan, Carmela. Napakamakasarili mo, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin ng papa mo para sa'yo. Ganito ang isusukli mo, walang utang na loob. Sa Biyernes ng umaga, ginamit na niya ang pinakamatinding sandata, ang alaala ni Lola. Siguradong nahihiya ang Lola Elena mo sa ginagawa mo ngayon, sabi ni Mama. Ang boses niya ay puno ng dismaya. Pinalaki ka niya ng maayos, hindi ka niya pinalaking swapang. Kung nakikita ka niya ngayon mula sa langit, siguradong umiiyak siya. Ang sakit. Tumagos iyon sa puso ko, natagpuan ko ang sarili ko sa parking lot ng ospital. Nakaupo sa loob ng kotse, umiiyak ng walang tigil. Kinatok pa ako ng isang katrabaho para tanungin kung ayos lang ako. Pinilit kong ngumiti, yung ngiting pilit na sanay na akong gawin. Sabi ko, allergy lang. Si Papa naman ay mas direkta. Isang beses lang siyang tumawag. Pero ang boses niya ay parang kulog. Ang boses na nagpapatayo ng balahibo naming magkapatid nung bata pa kami. Ang pamilyang ito ay laging nagtutulungan, sabi niya ng walang paligoy-ligoy. Nagsakripisyo kami ng mama mo para bigyan kayo ng magandang buhay. Ngayon, oras na para gawin mo ang parte mo. Kailangan ng ate mo ang bahay, Carmela. Hindi ito pakiusap, ito ay utos. Samantala, si Bernadette ay nagsimula ng giyera sa Facebook. Hindi niya ako pinangalanan, pero alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Nagpo-post siya ng mga selfie na mugto ang mata. Ang mga caption ay mahahaba at puno ng drama. Nagsulat siya tungkol sa mga taong mukhang mabait pero ahas pala. Tungkol sa mga kamag-anak na mas mahal ang pera kaysa sa kadugo. At ang pinakamasakit, kailangan kong ipaliwanag sa mga anak ko kung bakit wala silang bakuran na paglalaruan. Dahil may isang tao na gustong suluhin ang malaking bahay. Ang mga komento ay nakakadurog, ang mga kaibigan niya, ang mga pinsan namin, pati ang mga kumare ni Mama. Lahat sila ay nagkokomento. Grabe naman yan, walang puso. Hayaan mo na, Berna, karma na ang bahala sa kanya. Lahat sila ay nakikita lang ang bersyon ni Bernadette, ang bersyon kung saan siya ang kawawang bida, at ako ang kontrabida. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Parang ako ay nasa ilalim ng tubig. Ang bigat ng pressure ay unti-unting dumudurog sa akin. At sa totoo lang, nagsisimula na akong magduda. Tama ba ako? O baka na nga masama akong tao? Kabanata 1. Ang pagsugod sa maliit na apartment. Ang pinakamatinding atake ay nangyari noong Huwebes ng gabi. Pagod na pagod ako galing sa ospital. Gusto ko lang magpahinga. Gusto ko lang ng katahimikan. Pero pagbukas ko ng pinto ng aking maliit na apartment, nandoon sila. Si Bernadette, si Rico, at ang tatlong bata, si Lily, si Jaden, at si Mason. Nakaupo sila sa labas ng pinto ko, parang mga refugee na naghihintay ng tulong. "Tita Carmela!" sigaw ni Lily. 7 taong gulang, tumakbo siya at niyakap ako sa bewang. Kahit galit ako sa nanay niya, hindi ko mapigilang lumambot ang puso ko. Walang kasalanan ng mga bata, niyakap ko siya pabalik. "Naisip namin na baka gusto mong makita ang mga pamangkin mo," sabi ni Bernadette nang malakas. Malakas para marinig ng mga kapitbahay. "Bago mo sila gawing homeless." May pekeng ngiti na nakaplastar sa mukha niya. Pinapasok ko sila. Wala akong choice. Biglang naging masikip ang apartment ko. Ang liit lang nito, 1 kwarto, maliit na sala. Si Jaden, 5 taong gulang, ay agad na nagtatakbo. Hinahawakan ng lahat ng makita. Si Mason naman, 2 taong gulang, ay nakakapit sa binti ni Rico. "Mga bata, mag-explore kayo sa bahay ni Tita," utos ni Bernadette. Tumakbo ang mga bata papunta sa kwarto ko. Nang wala na sila sa pandinig, nawala ang ngiti ni Bernadette. "Ito ay kalokohan, Carmela," sabi niya habang umiikot ang mata sa apartment ko. "Tignan mo ang lugar na ito. Perpekto ito para sa isang tao. Ano ang gagawin mo sa malaking bahay ni Lola? Mag-uuling ka doon mag-isa? Habang ang mga anak ko ay nagsisiksikan sa apartment na amoy amag? Hindi pa ako nakakapagdesisyon kung anong gagawin ko." Mahina kong sagot. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Biglang nagsalita si Rico. Siya na kanina patahimik sa sulok.
Sinabi sa akin ni Berna kung paano ka naging paborito noong bata pa kayo, sabi ni Rico. Ang tono niya ay may halong angas. Nasa iyo na ang lahat ng atensyon, lahat ng oportunidad. Siguro naman oras na para isipin mo ang iba bukod sa sarili mo. Tiningnan ko siya. Hindi ako makapaniwala. Ito ba talaga ang kwentong sinabi ni Bernadette sa kanya? Na siya ang kawawa? Ang kapal ng mukha, ang pagbisita ay tumagal ng 1 oras. 1 oras na parang 1 taon. Habang nagtatalo kami, narinig ko ang isang malakas na crash mula sa kwarto. Tumakbo ako. Nakita ko si Jaden sa tabi ng aking cabinet. Sa sahig, basag-basag ang isang ceramic na florera. Ito ang regalo sa akin ng mga kaibigan ko noong nursing graduation ko. Mahalaga ito sa akin. Hala, sabi lang ni Jaden. Walang takot. Pumasok si Bernadette at Rico. Tiningnan lang nila ang basag na florera. Bata lang yan, sabi ni Bernadette. Walang sorry. Walang pag-aalala. Ayan kasi, ang sikip kasi dito. Walang galawan ng mga bata. Hindi man lang sila gumalaw para linisin ang kalat. Si Mason naman ay nagkalat ng pagkain sa sofa ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong paalisin sila. Pero nanatili akong tahimik kasi sanay akong magtimpi. Habang papaalis sila, may sinabi si Rico na nagpapaliwanag ng lahat. Bumulong siya kay Bernadette, pero narinig ko. Sayang babe, sabi ni Rico. Yung kwarto sa dulo sa bahay ng lola mo? Yung malayo sa kalsada? Perpekto sana yon para sa vlog studio ko. Tahimik dun eh. Vlog studio. Vlog studio. Nanigas ako. Kaya pala atat na atat si Rico. Hindi para sa mga bata, hindi para kay Bernadette, kundi para sa sarili niyang ambisyon. Gusto niyang gawing studio ang bahay ni Lola para sa kanyang podcast na walang nakikinig. Huminto si Bernadette sa pinto bago lumabas. Inaasahan tayo ni na Mama at Papa sa hapunan bukas, sabi niya. Huwag kang malilate. At sana sa oras na yon, matauhan ka na. Ibigay mo na ang bahay, Carmela, para matapos na ito. Umalis sila, iniwan akong nakatayo sa gitna ng magulo kong apartment. May basag na florera sa sahig. May mansa sa sofa. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang awa ko para sa kapatid ko ay unti-unting napapalitan ng galit. Galit sa kawalan nila ng respeto. Galit sa kasakiman nila. Vlog studio. Gusto nilang kunin ang bahay na pinahalagahan ni Lola para lang gawing studio ng isang lalaking ni hindi niya kilala? Hindi. Hindi ako papayag. Kabanata X. Ang hapunan ng patibong at ang katotohanan sa Calamansi Bars. Dumating ako sa bahay ng aking mga magulang ng eksaktong 6:30 ng gabi. Ito ang oras na itinakda ni Mama. Ang bahay na kinalakihan ko ay mukhang pareho pa rin. Ang mga bintana ay malinis, ang bakuran ay maayos. Pero sa gabing iyon, parang ibang bahay ang pinuntahan ko. Parang hindi na ako welcome dito. Pagpasok ko pa lang sa pinto, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Parang may bagyo na paparating. Nasa kusina si Mama. Naghihiwa siya ng gulay ng padabog. Ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan ay mabilis at galit. Tog, tog, tog. Si Papa naman ay nakaupo na sa mesa. Sa kabisera, may nakapatong na mga papeles sa harap niya. Hindi siya tumayo para salubungin ako. Hindi man lang siya ngumiti. Nandito na siya, sabi ni Papa nang hindi tumitingin sa akin. Akala namin hindi ka na darating. Sinabi kong darating ako, sagot ko habang isinasabit ang bag ko. Nasaan ang mga bata? Nasa nanay ni Rico, sigaw ni Mama mula sa kusina. Isinama muna sila doon. Naisip namin na mas mabuting mag-usap tayo nang tayong mga matatanda lang, walang sagabal. Walang sagabal. Ibig sabihin, ayaw nila ng mga saksi sa gagawin nila sa akin. Ang hapunan ay tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Nagluto si Mama ng kare-kare. Ito ang paborito ko. Pero alam ko ang ibig sabihin nito. Nagluluto lang si Mama ng paborito ko kapag may gusto siyang hingin. Kapag may gusto siyang ipagawa. Ang sarap ng ulam ay naging mapait sa panlasa ko. Ilang minuto kaming kumain nang walang imikan. Pagkatapos, tumikhim si Papa. Ibinaba niya ang kanyang tinidor. Carmela, panimula niya. Ginamit niya ang boses na parang nakikipag-usap sa isang pasaway na bata.
Pinag-isipan naming mabuti ng mama mo ang sitwasyon sa bahay ni Lola. Naiintindihan namin na may sentimental value ito sa iyo, pero kailangan nating maging praktikal. Hindi ako sumagot. Sumubo ako ng kanin para hindi ako makapagsalita agad. Ang totoo, patuloy niya. May 3 anak ang Ate Bernadette mo. Wala silang maayos na matirahan. Ikaw, dalaga ka. May maganda kang trabaho. May sarili kang apartment. Ang lohikal na gawin ay ibigay ang bahay kay Bernadette. At saka, singit ni Mama, malaking tulong ito sa ate mo. Kung nasa kanya ang bahay, hindi na niya iisipin ang renta. Makakapag-focus na siya sa paghahanap ng trabaho. Ibinaba ko ang aking kutsara. Tumingin ako sa kanila. Ma, sabi ko ng mahinahon, 10 taon. 10 taon nang may panahon si Bernadette para maghanap ng matinong trabaho. Ano ang nagpapaniwala sa inyo na ang pagbibigay ng bahay ni Lola ay biglang magpapabago sa kanya? Sa tingin niyo ba, bigla siyang magiging responsable? Biglang lumamig ang simoy ng hangin sa kwarto. Huwag kang bastos, sabi ni Papa ng matalim. Sinusubukan ng ate mo ang lahat? Talaga ba? Tanong ko. Kasi sa nakikita ko, buong buhay niya, tinatakbuhan niya ang responsibilidad. At kayo naman, lagi kayong nandyan para saluhin siya. Biglang pumasok si Bernadette sa dining room. Galing siya sa sala. Halatang kanina pa siya nakikinig. Pinag-uusapan niyo ba ako? Tanong niya nang may piking ngiti. Kumuha siya ng plato at umupo na parang walang nangyari. Pumayag na ba siya? Pumayag na ba siyang ilipat ang bahay? Kasi nagtatanong na si Rico kung kailan kami pwedeng lumipat para masimulan niya ang studio niya. Muntik na akong mabulunan sa tubig na iniinom ko. Studio? Tanong ko. Oo, sagot ni Bernadette habang kumukuha ng kare-kare. Gusto niyang maging vlogger. Kailangan niya ng tahimik na lugar. Napailing ako. Gusto nilang kunin ang pamana ni Lola para sa vlog ng lalaking tamad? Inusog ni Papa ang mga papeles sa harap ko. May kasama itong ballpen. Pinahanda ko na ito sa kaibigan kong notaryo, sabi ni Papa. Deed of donation. Nakapangalan na kay Bernadette. Pipirma ka na lang sa ibaba. Tapusin na natin ito ngayong gabi. Tiningnan ko ang papel. Ang pangalan ko. Ang pangalan ni Bernadette. Itim at puti. Ang kapal ng mukha nila. Nagpagawa na sila ng papeles nang hindi man lang ako kinakausap. Ganyan na lang ba yon? Bulong ko. Wala man lang diskusyon? Nagdidiskusyon na tayo ngayon, sabi ni Mama. At sa totoo lang, Carmela, hindi ko alam kung bakit kailangan pa itong pagtalunan. Kailangan ng ate mo ang bahay. Ikaw, hindi. Simple lang yon. Oo nga, sabi ni Bernadette habang ngumunguya. Huwag kang madamot. Swerte mo lang naman na mas gusto ka ni Lola. Swerte lang. May naputol sa loob ko. Isang tali na matagal ng banat na banat. Swerte? Tanong ko. Tumaas na ang boses ko. Sa tingin mo swerte lang na nandun ako tuwing linggo sa loob ng 10 taon? Swerte lang na ako ang nag-alaga sa kanya noong naghihingalo siya? Swerte lang na ako ang hawak niya noong nalagutan siya ng hininga habang ikaw ay nasa mall? Umikot ang mata ni Bernadette. Ayan na naman siya, nagpapaka-martyr, Santo Carmela. Tama na yan, saway ni Papa. Walang patutunguhan ng sumbatan. Meron, sabi ko. Kalmado na ako ngayon. Pero ito yung kalmado bago ang bagyo. Bernadette, kailan ang huling beses na dinalaw mo si Lola bago siya nagkasakit? Naalala mo ba? Hindi sumagot si Bernadette. Hindi mo alam, ano? Patuloy ko. Kasi taon na ang binilang. Pero alam mo, may isang beses na dinalaw mo siya. 6 na buwan bago siya namatay. Naalala mo ba ang Martes na yon? Biglang namutla si Bernadette. Alam niya ang tinutukoy ko. Wala akong alam sa sinasabi mo, tanggi niya. Pero hindi siya makatingin sa akin. Kinuwento sa akin ni Lola, sabi ko. Tumingin ako kay Mama at Papa. Tuwang-tuwa si Lola noong araw na iyon. Tumawag ka daw na dadating ka. Kaya kahit masakit ang rayuman niya sa kamay, nagluto siya. Gumawa siya ng paborito mong kalamansi bars at leche flan. Naghiwa siya ng kalamansi gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Tumahimik ang buong kwarto. Pero pagdating mo, patuloy ko, nakatingin ng diretso kay Bernadette. Hindi ka pumunta para mangamusta. Pumunta ka para humingi ng pera. Sagad na naman ang credit card mo noon, di ba?
Dahil sa kapritsyo mo. Sinungaling! Sigaw ni Bernadette. Sinabi ni Lola na tutulungan ka niya. Pagpapatuloy ko. Mas madiin. Pero may kondisyon. Kailangan mong ipakita sa kanya ang budget mo. Kailangan mong mag-enroll sa financial literacy class. Gusto kanyang turuan, humawak ng pera. Huminga ako ng malalim. Pero nagalit ka. Sinigawan mo siya. Sinabi mo na ang damot niya. At umalis ka nang hindi man lang tinitikman ang kalamansi bars na pinaghirapan niyang gawin. Umuwi ako noon na naabutan ko si Lola na umiiyak sa kusina habang tinatapon ang mga panis na pagkain. Tumingin ako kay Papa. Iyan ba ang taong gusto niyong bigyan ng bahay ni Lola? Ang taong nagpaiyak sa kanya noong huling beses silang nagkita? Nanlaki ang mata ni Mama. Tumingin si Papa kay Bernadette na may tanong sa mata. Totoo ba yon? Tanong ni Papa ng mahina. Gusto niya akong kontrolin, katwiran ni Bernadette. Trinato niya ako na parang bata. Kasi umaasta kang parang bata, sigaw ko. Buong buhay mo, bata ka, at kinonsinti ka ng pamilyang ito. Tumayo ako. Tinulak ko ang plato ng car palayo. Tapos na ako, sabi ko. Iniwan ni Lola sa akin ang bahay kasi alam niya ang mangyayari. Alam niya na kapag napunta ito kay Bernadette, ibebenta niya ito agad. O kaya isasanla para bayaran ang utang niya at ng boyfriend niya. Ang kapal ng mukha mo, bulong ni Mama. Hindi ma, ang kapal ng mukha ninyo, sagot ko. Wala pang isang buwan na patay si Lola. At sa halip na igalang ang desisyon niya, gusto niyo itong babuyin para lang sa kapritso ng paborito niyong anak. Kabanata 7. Ang huling patak at ang kalumbayan tumayo din si Papa. Ang mukha niya ay pulang-pula sa galit. Nanginginig ang kamay niya habang nakaturo sa akin. Tama na Carmela, sigaw niya. Ang boses niya ay dumagundong sa buong bahay. Nasabi mo na ang gusto mong sabihin, pero gusto kong maging malinaw tayo dito. Huminto siya sandali. Parang tinitimbang ang susunod niyang sasabihin. Pirmahan mo ang papel na iyan, utos niya. Gawin mo ang tama para sa kapatid mo. O kung hindi, huwag ka nang aasa na may pamilya ka pa. Kapag lumabas ka sa pintong iyan nang hindi pumipirma, wala ka ng magulang, wala ka ng kapatid. Ang ultimatum ay nakabitin sa hangin. Mabigat. Nakakasakal. Tinitigan ko si Papa. Ang taong nagturo sa akin magbisikleta. Ang taong naghatid sa akin sa unang araw ng eskwela. Tinitigan ko si Mama. Ang babaeng nagturo sa aking magdasal. At tinitigan ko si Bernadette. Ang kapatid kong nakangisi, naghihintay na sumuko ako gaya ng lagi kong ginagawa. Sa sandaling iyon, nakita ko ng malinaw ang kinabukasan ko. Kung pipirma ako ngayon, habang buhay akong magiging alipin nila. Habang buhay akong magiging doormat. Habang buhay nilang aabusuhin ang kabaitan ko. Kinuha ko ang bag ko. Kung ang kapalit ng pagiging pamilya niyo ay ang pagtapak sa pagkatao ko, sabi ko nang may garalgal sa boses, kung gayon, tinatanggap ko ang desisyon ninyo. Tumalikod ako. Carmela, sigaw ni Mama. May halong gulat sa boses niya. Hindi ako lumingon. Naglakad ako palabas ng pinto, palabas ng gate, at sumakay sa aking maliit na kotse. Pinaandar ko ang makina. Ang kamay ko ay nanginginig ng sobra, kaya halos hindi ko maipasok ang susi. Nagmaneho ako. Wala akong direksyon. Basta malayo. Malayo sa bahay na iyon. Habang nagmamaneho ako sa madilim na kalsada, tumulo ang luha ko. Hindi ito patak-patak lang. Ito ay agos. Umiyak ako ng malakas. Ang sigaw ng sakit ay lumabas sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay ulila na ako. Patay na si Lola. At ngayon, para na ring patay ang mga magulang ko. Buhay pa sila, pero pinili nilang patayin ang relasyon namin para lang sa pera at lupa. Ang sakit isipin. Mas mahalaga sa kanila ang kapritsyo ni Bernadette kaysa sa dignidad ko. Napadpad ako sa isang parke na malapit sa apartment ko. Madilim na, wala ng tao. Pinatay ko ang makina ng sasakyan. At doon, sa katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang matinding kalumbayan. Nagbuzz ang cellphone ko, isang text galing kay Papa. Galit na galit ang mama mo. Kapag nahimasmasan ka na at handa ka ng maging makatwiran, tumawag ka. Makatwiran, reasonable. Sa diksyonaryo nila, ang pagiging makatwiran ay ang pagsunod sa gusto nila. Ang pagiging sunod-sunuran.
Pinatay ko ang cellphone ko. Inihilig ko ang upuan ng kotse. Pagod na pagod ako. Hindi lang katawan, kundi pati kaluluwa. Ang emosyonal na digmaan ng nakalipas na mga linggo ay sumingil na sa akin. Nakatulog ako sa loob ng kotse. Pero bago ako lamunin ng dilim, may isang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Isang tanong na kailangan kong sagutin paggising ko bukas. Sino na ba ako ngayon? Ako pa rin ba si Carmela na laging nagpaparaya? O ako na si Carmela na handang lumaban para sa sarili? Si Lola Elena, alam kong nanonood siya. At alam ko, bukas, kailangan kong hanapin ang sagot. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Kabanata 8. Ang lihim sa loob ng Biblia. Nagising ako kinabukasan na maga ang mga mata. Ang bigat ng katawan ko ay parang pinasan ko ang buong mundo. Pero sa kabila ng pagod, may kakaibang kapayapaan akong naramdaman. Habang nagtitimpla ako ng kape sa aking maliit na kusina, biglang pumasok sa isip ko ang isang alaala. Isang linggo bago mamatay si Lola Elena, hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Ang sabi niya sa akin, "Carmela, apo, may itinabi ako para sa'yo. Kapag dumating ang panahon na hindi mo na alam ang gagawin, buksan mo ang ating libro. Malalaman mo ang sagot." Ang libro. Alam ko agad kung ano ang tinutukoy niya. Hindi ito nobela. Ito ang kanyang luma at makapal na Biblia. Ang Biblia na binabasa namin ng sabay tuwing linggo ng hapon. Kinuha ko ang Biblia mula sa aking estante. Ang pabalat nito ay luma na at gasgas. Amoy kandila at sampagita. Nanginginig ang kamay ko habang binubuklat ito. Wala akong nakita sa simula. Mga pahinalang na puno ng highlight at sulat kamay ni Lola. Pero nang makarating ako sa aklat ng mga awit o Psalms, may nahulog na sobre, puti, selyado, at nakasulat sa harap ang pangalan ko sa magandang sulat kamay ni Lola. Umupo ako sa sahig. Binuksan ko ito. Ang petsa ng sulat ay 2 linggo bago siya namatay. Binasa ko ng malakas ang boses ni Lola sa isip ko. "Mahal kong Carmela, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At sigurado ako, nasa sitwasyon ka ngayon na kinatatakutan ko. Kilala ko ang iyong ama at ina. At kilala ko ang kapatid mong si Bernadette, higit pa sa pagkakakilala niya sa sarili niya. Sa oras na ito, malamang ay pinipilit ka na nilang ibigay ang bahay kay Bernadette. At alam ko, bilang anak na laging sumusunod, nagdadalawang isip ka. Apo, pakinggan mo ako. Ang bahay ay sayo. Walang kondisyon, walang kapalit. Ibinigay ko ito sa iyo hindi dahil paborito kita, kundi dahil ikaw lang ang nagparamdam sa akin na ang bahay na ito ay isang tahanan. Nakita ko kung paano ka magsakripisyo. Nakita ko kung paano ka laging nagpaparaya para sa kapritsyo ng ate mo. Ang kabaitan mo ay ang iyong lakas, Carmela. Pero kapag inabuso ito ng ibang tao, nagiging kahinaan ito. Si Bernadette ay pumunta sa akin noon para humingi ng pera. Nagalit siya noong gusto ko siyang turuan. Sinabi niya na utang na loob ko daw na bigyan siya ng pera dahil mas mahal kita. Mali siya. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging patas. Ito ay tungkol sa respeto. Huwag kang pumayag na gamitin kanila. Huwag kang pumayag na ayusin ang buhay ng ate mo habang sinisira mo ang sa iyo. Ipinagmamalaki kita. Panindigan mo ang iyong halaga. Napahagulgol ako. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa relief, dahil sa kalayaan. Si Lola Elena, kahit wala na siya, pinoprotektahan pa rin niya ako. Alam niya ang mangyayari at ibinigay niya sa akin ang permiso na kailangan ko, ang permiso na humindi, ang permiso na piliin ang sarili ko. Pinunasan ko ang luha ko, binasa ko ulit ang sulat, 3 beses. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko. Nag-text ako kay Papa, kay Mama, at kay Bernadette. Magkita tayo bukas, 2:00 ng hapon, sa bahay ni Lola. Kailangan nating mag-usap. Huling beses. Kabanata 9. Ang huling pagtutuos sa lumang bahay. Dumating ako ng maaga sa bahay ni Lola. Sa bahay ko. Nilinis ko ang sala, naglagay ako ng sariwang bulaklak sa mesa. Binuksan ko ang mga bintana para pumasok ang liwanag. Eksaktong 2:00, dumating sila. Sina Mama at Papa, seryoso ang mukha. Si Bernadette, late ng kinmistang minuto at mag-isa lang.
Wala si Rico. Umupo sila sa sala. Ang tensyon ay parang usok na nakakasakal. Salamat sa pagpunta, panimula ko. Kalmado ang boses ko. Mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Pumayag ka na ba? Agad na tanong ni Bernadette. May ngisi sa labi niya. Buti naman natauhan ka na. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang konsensya mo. Tiningnan ko siya. Diretso sa mata. Nagdesisyon na ako, sabi ko. At ang desisyon ko ay hindi magbabago. Inilabas ko ang sulat ni Lola. Iniwan ito ni Lola para sa akin, sabi ko. Basahin niyo. Binasa ko ito ng malakas. Bawat salita, bawat habilin, bawat babala tungkol sa kasakiman ni Bernadette. Nang matapos ako, tahimik ang buong bahay. Hindi totoo yan, sigaw ni Mama. Nanginginig ang boses niya. Hindi isusulat ng nanay yan, minanipula mo ito. Ma, sabi ko ng mahinahon, alam mong sulat kamay niya ito, at sa puso mo, alam mong totoo ang sinabi niya. Pero kailangan ng kapatid mo ang bahay, giit ni Papa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ang kailangan ni Bernadette, sabi ko ng matigas, ay matutong tumayo sa sarili niyang paa. Ang kailangan niya ay tumigil kayo sa pagsalo sa kanya. Humarap ako kay Bernadette. Mahal kita ate, kapatid kita, pero tama si Lola. Hindi ako nandito para ayusin ang mga kalat mo. Hindi ako nandito para bayaran ang mga utang mo at ng boyfriend mong tamad. Ang kapal mo! Sigaw ni Bernadette. Tumayo siya, namumula ang mukha. Sinasabi mo ba na mas mahalaga ang bahay na ito kaysa sa pamilya mo? Sinasabi ko, sagot ko, na iginagalang ko ang desisyon ni Lola. At iginagalang ko ang sarili ko. Sapat na yon para humindi sa inyo. Kung ganoon, sabi ni Papa, tumayo na rin siya. Wala ka ng pamilya. Tandaan mo ang araw na ito, Carmela? Tinalikuran mo kami. Hindi pa. Sagot ko, pinipigilan ang luha. Kayo ang tumalikod sa akin noong pinilit niyo akong ibigay ang karapatan ko. Kayo ang pumili ng pera kaysa sa anak ninyo. Bahala ka sa buhay mo, sigaw ni Bernadette. Magsama kayo ng bahay mong luma. Huwag na huwag mo akong kakausapin. Padabog siyang lumabas. Rinig na rinig ang kalabog ng pinto. Sumunod sina Mama at Papa. Ang tingin nila sa akin ay puno ng dismaya. Nang makaalis sila, naiwan akong mag-isa sa malaking sala. Masakit, sobrang sakit. Pero habang nakaupo ako doon, naramdaman ko ang hangin na umihip mula sa bintana. Amoy sampagita. Naramdaman ko na niyayakap ako ni Lola. Nawalan ako ng pamilya sa araw na ito, pero nabawi ko ang sarili ko, at iyon ang pinakamahalagang pamana na nakuha ko. Kabanata 10. Ang pagbangon at bagong simula 3 linggo ang lumipas. Walang tawag, walang text. Ang katahimikan ay nakakapanibago pero nakaka-relax din. Sa loob ng 3 linggo, inayos ko ang bahay. Ginawa ko itong akin. Nagtanim ako ng mga gulay sa likod bahay. Pininturahan ko ang kwarto. Isang hapon, nakatanggap ako ng balita mula sa pinsan ko. Iniwan na daw si Bernadette ni Rico. Nang malaman daw ni Rico na hindi mapupunta kay Bernadette ang bahay, at tanging 500,000 piso lang ang nakuha niya, bigla itong naglaho. Dala ang ilan sa mga gamit ni Bernadette. Masakit iyon para kay Bernadette, pero iyon ang naging gising na kailangan niya. Ang sampal ng katotohanan. Nagtataka ako kung tatawag siya para humingi ng tulong. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, nalaman ko na ginamit niya ang perang pamana ni Lola para bayaran ang lahat ng utang niya. Lumipat siya sa mas murang apartment. At nag-enroll siya sa isang short course para magkaroon ng promotion sa trabaho. Isang araw, nakatanggap ako ng text. Pwede ba tayong mag-usap? Ako lang. Nagkita kami sa isang coffee shop. Payat si Bernadette, walang makeup. Pero mukha siyang mas maaliwalas. Patawad, Carmela. Iyon ang una niyang sinabi. Umiiyak siya. Tama ka, tama si Lola. Nabulag ako ng inggit. Nabulag ako ni Rico. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang mahalaga, natuto ka na. Hindi pa maayos ang lahat, sabi niya. Pero sinusubukan ko na, para sa mga bata. Hindi nagtagal, lumambot din ang puso ni na Mama at Papa. Nakita nila ang pagbabago ni Bernadette. Nakita nila na ang pagiging matigas ko ay nakabuti pala sa lahat.
6 na buwan ang lumipas. Linggo ng tanghali. Abala ako sa kusina ng bahay ni Lola. Ang amoy ng adobo at sinigang ay humahalimuyak sa buong bahay. Bumukas ang pinto, pumasok si Mama, may dalang buko pandan, si Papa may dalang prutas, at si Bernadette kasama ang 3 makukulit na pamangkin ko. Tita Carmela, sigaw ni Lily sabay takbo sa akin. Niyakap ko sila. Umupo kami sa hapagkainan. Ang mesa na dating saksi sa awayan, ngayon ay puno na ng tawanan. Tumingin ako sa paligid. Nandito pa rin ang mga alaala ni Lola. Pero ngayon, may mga bagong alaala na kaming ginagawa. Hindi ko ibinigay ang bahay, pero binuksan ko ang pinto nito para sa kanila. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi ang laging pag-oo. Minsan, ang pinakamalaking anyo ng pagmamahal ay ang pagsasabi ng hindi para matuto silang tumayo. Tumingin ako sa bintana sa hardin ni Lola. Salamat Lola, bulong ko sa hangin. Tama ka, nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa bawat araw na nagdaan, mas naging panatag ang loob ko. Ang bahay na ito, na dati ay puno ng tensyon at away, ngayon ay puno na ng kapayapaan. Ito na ang tahanan na gusto ni Lola para sa akin. Marami ang nagbago. Si Bernadette, ang aking ate, ay natuto na rin sa wakas. Masakit ang naging paraan ng pagkatuto niya, pero kailangan niya iyon. Nang malaman ni Rico na wala siyang makukuhang bahay, iniwan niya si Bernadette. Walang paalam, dala lang ang ilang gamit at ang natitirang pera sa wallet ng ate ko. Masakit iyon para kay Bernadette. Umiyak siya ng ilang gabi. Pero iyon ang naging gising na kailangan niya. Ang sampal ng katotohanan na matagal na niyang iniilagan. Sa halip na humingi ulit ng pera kay Mama at Papa, ginamit ni Bernadette ang 500,000 piso na pamana ni Lola sa tamang paraan. Binayaran niya ang lahat ng utang niya sa credit card. Lumipat siya sa isang mas maliit pero maayos na apartment na kaya ng budget niya. At sa unang pagkakataon, naghanap siya ng trabaho na hindi niya sinusukuan pagkalipas ng 1 buwan. Proud ako sa kanya. Totoo yon. At ang mga magulang ko? Unti-unti, natanggap din nila ang desisyon ko. Nakita nila na ang pagmamatigas ko ay hindi pagiging madamot. Ito ay pagmamahal na may disiplina. Tough love, ika nga. 1 linggo ng tanghali, nagpasya kaming ibalik ang tradisyon. Abala ako sa kusina ni Lola. Ang amoy ng bawang at sibuyas ay humahalimuyak sa buong bahay. Nagluluto ako ng sinigang na baboy, ang paborito ng lahat. Narinig ko ang pagbukas ng gate. Dumating si Mama. May dala siyang buko pandan na siya mismo ang gumawa. Dumating si Papa, may bitbit na basket ng prutas. At kasunod nila si Bernadette, kasama ang 3 makukulit na pamangkin ko. Tita Carmela, sigaw ni Lily. Tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit sa binte. Niyakap ko sila. Ang higpit. Ang sarap sa pakiramdam. Umupo kami sa hapagkainan. Ang mesang ito, na 6 na buwan lang ang nakalilipas, ay naging saksi sa aming sigawan at sumbatan, ngayon ay puno na ng pagkain at kwentuhan. Tinitigan ko sila isa-isa. Hindi kami perpektong pamilya. May mga sugat pa rin na naghihilom. May mga awkward na sandali pa rin. Pero sa unang pagkakataon, totoo kami sa isa't isa. Wala nang nagpapanggap. Wala nang umaabuso. Hindi ko ibinigay ang bahay kay Bernadette, pero binuksan ko ang pinto nito para sa kanila. Ang bahay na ito ay naging tagpuan namin ulit. Isang lugar kung saan pwedeng magsimula muli. Pagkatapos kumain, lumabas ako sa beranda. Naupo ako sa paboritong tumba-tumba ni Lola. Presko ang hangin. Ang mga bulaklak sa hardin ay namumulaklak na. Pumikit ako at naramdaman ko ang presensya niya. Salamat Lola, bulong ko sa hangin. Salamat sa lahat. Ang pinakamahalagang pamana ni Lola ay hindi ang bahay na ito. Hindi ang lupang kinatitirikan nito. At lalong hindi ang pera. Ang tunay na pamana niya ay ang pagkatuto kong mahalin ang sarili ko. Ang pagkatuto kong maglagay ng hangganan. Tinuruan niya ako na ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi ang laging pag-oo. Minsan, ang pinakamalaking anyo ng pagmamahal ay ang pagsasabi ng hindi para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ngayon, alam ko na,
Ang halaga ko ay hindi nakabase sa kung ano ang kaya kong ibigay. Ang halaga ko ay nasa kung sino ako. At sa wakas, masaya na ako, payapa at malaya.